Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng mga silent listeners at subscribers ng mga kwento ni Apong Isaac at The Voice Addict. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay isang paglalakbay pabalik sa panahon ng ating mga ninuno. Panahon ito ng Kastila kung saan lugmok na lugmok ang mga kababayan natin sa pang-aalipin at pagpapahirap ng mga dayuhan. Sundan po natin ang naging papel ng isang bata at ng isang dakilang pinuno sa pagharap sa mga kaaway na hindi lamang basta dayuhan kundi mga alagad ng dilim. Mga aswang na naghasik ng lagim sa ating bayan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang bawat laya na tinatamasa natin ngayon ay may malalim na pinag-ugatan at mga sakripisyong hindi dapat na ibinabaon sa limot. Ang kwentong ito ay ipinadala sa atin ni Nathan at ito ang kanyang kwento. Hawak ni Nathan ang isang lumang basahan at pilit na tinatanggal ang dumi sa ibabaw ng isang lumang silyang gawa sa kahoy. Kasalukuyan silang naglilinis ng kanyang lolo Doming sa isang maliit at mainit na bodega. Kanina pa silang 8:00 ng umaga nagsimulang maglinis, pero inabot na sila ng halos 2 oras sa paglilinis. Naiinip na siya ng sobra dahil wala siyang ibang ginawa kundi ang magpunas ng mga antigong muebles. Binaba niya ang basahan sa ibabaw ng silya. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa. Binuksan niya ang screen at nag-scroll sa mga messages ng kanyang mga kaibigan. Niyaya na siyang maglaro ng online games. Sa kabilang dulo ng bodega, hawak naman ni Lolo Doming ang isang walis tingting. Winalis niya ang mga agiw sa bawat sulok-sulok. Nakita niyang nakatayo lang si Nathan at nakatutok sa gadget. Kumunot ang noo ng matanda. Hoy Nathan! Ibaba mo nga muna yung cellphone mo. Kanina ka pa punas ng punas sa iisang upuan. Naiinip na ako sa bagal mo. Walang mangyayari sa paglilinis kung puro ka ganyan. Lolo, nag-reply lang naman po ako sa kalaro ko sa ML . Saglit lang naman po to . Isa pa, ang dami naman kasing lilinisin dito sa bodega. Bakit ba natin kailangang ayusin lahat ng to ngayon? Sabado naman . Wala man lang akong pahinga galing sa eskwela. Hay nako, puro ka reklamo. Alam mo ba, nung kasing edad mo ko, nagbubuhat na ako ng sako-sakong palay at nagsisibak ng kahoy para sa panggatong. Wala kaming mga gadget noon. Ikaw, magpupunas lang ng alikabok. Kailangan pang pilitin. Sige na, magtrabaho ka na dyan. Kapag hindi mo tinapos yan bago magtanghalian, babawiin ko yung gadget mo. Walang internet mamayang gabi. Ipapaputol ko yung wifi natin. Pambira naman si Lolo . Di na mabiro. Eto na nga po . Maglilinis na, bibilisan ko na po. Tumigil ka. Huwag mo kong inuuto at hindi uubra sa akin yung mga bulok mong estilo. Pinagdaanan ko ng lahat yan. Papunta ka pa lang. Nakailang balik na ako. Oo na po. Pero Lo, huwag niyo naman pong ipapaputol yung wifi. May report pa po ako sa Monday . Kailangan ko po mag-research. Research. Puro laro lang naman ang inaatupag mo. Siguraduhin mo lang na malinis yung mga antigong muebles. Mahal ang halaga niyan. Pagkatapos mo naman dyan, pumunta ka doon sa sulok na yon. Kunin mo yung mga lumang dyaryo at ilagay mong lahat sa sako. Ibibenta natin sa junk shop sa kanto mamayang hapon. Opo Lo, gagawin ko na po. Ibinalik ni Nathan ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ulit ang basahan at nagpatuloy sa pagpupunas.
Sunod niyang nilinis ang isang lumang aparador na puno ng mga ukit ng bulaklak. Makapal ang alikabok sa mga singit-singit ng kahoy. Nakakapagod itong linisin. Inabot niya ang itaas ng aparador gamit ang isang upuan at pinunasan ang tuktok. Nagliparan ang mga alikabok at napapikit siya. Mag-ingat ka sa pagbaba dyan sa upuan. Baka mahulog ka at mabalian ng buto. Wala akong perang pampagamot sa iyo ngayon. Ang dumi naman po kasi talaga dito sa taas, Lo. Bakit hindi na lang natin ibenta tong mga aparador? May bumibili naman po ng mga lumang gamit sa internet Ipopost ko po sa group ng mga anti-collectors. Kikita po tayo at hindi na tayo mapapagod sa paglilinis. Saka wala naman ng halaga ang mga to ngayon Hoy, diyan ka nagkakamali, Apo. May mga alaala at kasaysayan ng mga gamit na yan. Galing pa yan sa mga ninuno natin bago pa ang gera. Iba ang gawa ng mga kahoy nun. Matitibay at tumatagal ng daan taon. Hindi katumbas ng pera ang halaga ng mga yan sa pamilya natin. Ayusin mo ang pagpupunas mo at wag puro pera ang nasa isip mo. Sayang naman po kasi yung espasyo natin dito sa bahay. Pwede nating gawing computer room tong bodega kapag nawala na ang mga aparador dito Palagyan niyo po ng aircon at malaking monitor. Yan. Gastos na naman yung iniisip mo. Anong lagyan ng aircon at monitor? Saan naman ako kukuha ng pambayad sa kuryente, Aber? Ano na lang ang gagawin niyo sa kwarto na to, Lo? Magiging tambakan na lang ng mga basura, ganon? Hindi ito tambakan ng basura. Ang espasyong ito ay para sa mga gamit ng pamilya. Sige na. Tapusin mo na yung ginagawa mo at lumipat ka na dun sa mga dyaryo sa sulok. Pagkatapos punasan ang mga silya at aparador, naglakad si Nathan papunta sa sulok ng bodega. May malaking tumpok ng mga lumang dyaryo doon. Ang iba ay talaga namang naninilaw na sa kalumaan. Maraming sapot ng gagamba sa paligid nito. Nakita ni Nathan ang isang malaking ipis na tumakbo palayo sa pader. Napaatras siya kagad. Grabe, ang dumi naman dito. Ang daming insekto. Pwede bang bukas na lang to? Huwag kang maarte, Nathan. Mga insekto lang yan. Kunin mo na yung sako dyan at ilagay mo na ang mga dyaryo. Huwag kang titigil hanggat hindi naubos. Nilapitan niya na ang tambak ng mga dyaryo at sinimulang pulutin ang mga ito. Mabibigat ang mga ito at puno ng mga alikabok. Pinagpag niya ang mga papel bago ilagay sa sako. Nang makuha niya ang kalahati ng tumpok, may tumama sa kanyang kamay. Matigas ito. Tinanggal niya ang huling patong ng mga dyaryo sa ibabaw. Nakita niya ang isang baul. Gawa ito sa kahoy na nara. Lo, may kahon po dito sa ilalim ng mga dyaryo. Ano po ba ito? Ang bigat Huwag mo nang pakialaman ng mga kahon dyan. Iisog mo lang yan at linisin mo yung saig sa ilalim. Mga lumang gamit lang yan. Mga basag na pinggan o sirang damit ng lola mo. Naku, hindi naman po ito mukhang taguan ng mga sirang gamit Teka, baka mamaya may ginto dito na pwedeng ibenta. Tignan ko nga, para magkapera tayo. Sinabi nang huwag mong pakialaman Tapusin mo ang trabaho mo dyan at huwag kang puro imahinasyon. Walang ginto sa bahay na ito. Hindi sumunod si Nathan. Makulit talaga siya kapag may nakitang bago at madaling mawala ang atensyon niya. Nakita niyang kalawangin ang kandado ng baul, ngunit hindi ito nakasara. Nakasabit lang ang metal ng padlock. Sa hawakan nito, hanggang binuksan niya ito, nakita niya ang isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Tapos ay marahan niyang inalis ang tela. Nakita niya ang isang itim na bato. Pinagmasdan niya itong mabuti at nagulat siya. Lolo Domeng! Tignan niyo to, bilis!
Ano ba kasing sinisigaw-sigaw mo yan, bata ka? Sabi ko nang maglinis ka lang eh. Lo, may nakita po kasi akong isang bagay na parang ngipin na malaki dito sa baul. Umiilaw po. Para po nagbabaga. Lumayo ka dyan. Sinabi ko na kasing huwag kang makialam sa mga gamit dyan eh. Bakit pa tigas-tigas ang ulo mo? Lumapit si Lolo Doming kay Nathan. Hinawakan niya ang braso ng bata at hinila palayo sa bagay na yon. Aray Lo, ang sakit po ng hawak niya sa akin. Binuksan ko lang naman po yung tele. Ano po ba yan? Bakit may ilaw po sa loob? May baterya ba yan sa loob? Laruan po ba yan? Tumahimik ka. Hindi yan isang laruan. Lumayo ka dyan. At wag na wag mong hahawakan ulit ang batong yan. Maingat na hinawakan ni Lolo Doming ang pulang tela at binalot muli ang bato gamit ito. Napabuntong hininga siya. Tumingin siya kay Nathan ng diretso at seryoso. Napansin naman ni Nathan ang itsura ng matanda at inisip na galit siya. Bakit po kayo nagagalit, Lo? Nagtatanong lang naman ako eh. Kakaiba kasi yung bato eh. Ngayon lang po ako nakakita ng batong umiilaw mula sa loob. Ibibenta ba natin yan? Baka antik yan, Lolo. Pwede tayong yumaman kapag pinost ko yan sa internet. Kukuhanan ko sana ng video para ilagay sa social media eh. Wala kang ipopost sa internet. Huwag kang makulit. Kundi sasahuli na kita sa mga magulang mo ngayon din. Eh wag naman po, Lolo. Ngayon na nga lang po ako nagbakasyon, papauwiin niyo pa po ako. Pero ano po ba kasi talaga yan? Ang bagay na yan ay ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Huwag mong pakialaman dahil galing pa yan sa mga ninuno natin nung panahon pa ng mga Kastila. Ibinigay sa akin yan ng tatay ko bago siya nawala. Isang mutya? Ano po yun? Ang mutya ay isang bagay na galing sa kalikasan o kaya naman sa mga hayop. Nagbibigay ito ng matinding lakas at proteksyon sa sino mang nagmamay-ari nito. Maaaring hindi sa tablan ng mga bala o kaya naman mga talim ng itak. Pwede ka rin itong bigyan ng lakas at bilis. Depende. Alam ko na. Parang agimat. Aba, astig pala yan, Lolo. Bakit di niyo po ginagamit? Nakatambak lang pala rito. Hindi pwede. Dahil bilin sa akin ng tatay ko noon na hindi yan pwedeng gamitin. Yun daw ang hiling ni Lolo Isko. Bakit nga po? Bilang respeto sa unang tao na gumamit niyan. Hindi na yan pinapagamit dahil baka mapunta sa maling kamay. At iniiwasan din na baka may matukso at gamitin yan para sa pansariling interes lang. Kaya Nathan, huwag mong pakikialaman yan ha. Sige na, ituloy mo na ang paglilinis. Sige po, Lolo. Bumalik si Nathan sa pagpupulot ng mga dyaryo at paglalagay nito sa sako. Binilisan niya na ang pag-aayos upang matapos kagad. Ngunit habang ginagawa niya ito, hindi niya maiwasang sulyapan ang baul na gawa sa Nara. Naisip niya ang bato at ang pulang liwanag nito. Pumasok sa isip niya ang mga sinabi ni Lolo Doming tungkol sa kapangyarihan at lakas na ibinibigay ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Hindi siya matahimik. Kaya naman, muli niyang hinarap ang lolo niya at saka nagtanong. Lo, teka lang po. Sino pala yung sinasabi niyo na gumamit ng mutya na dapat respetuhin? Ay nako, sinasabi ko na nga ba at hindi ka mananahimik? O siya, sasagutin na kita. Ang mutya na yan ay ginamit ng isang napakahalaga at makasaysayang tao sa bansa natin. Po, makasaysayang tao? Sino po yun? Artista ba o vlogger nung unang panahon? Anong artista? Anong vlogger? Wala pang ganyan nung panahong yon. Sino po? Ang sabi sa akin, ayon sa mga pasalin-saling kwento sa ating lay, ang mutyang yan ay ginamit pa ni Andres Bonifacio. Po, Andres Bonifacio? Teka, sino po yun?
Hindi mo kilala si Andres Bonifacio? Abay, talaga ba? Sabi niyo po isang bayani. Pero hindi ko po natatandaan kung sino po siya eh. Pambihira ka naman, oo. Yan ang sinasabi ko sa inyong mga kabataan ngayon eh. Ay nako. Wala na kayong inatupag kasi kundi magdududot-dot dyan sa mga cellphone ninyo. Puro kayo laro. Puro social media. Kaya pati yung mga taong mahalaga sa kasaysayan ng bansa natin at naging dahilan ng tinatamasa niyong laya, eh hindi mo kilala. Si Gat Andres Bonifacio ay ang ama ng Katipunan. Siya ang namuno sa himagsikan laban sa mga Kastila. Huwag mong kakalimutan yon. Galit agad? Di naman po kasi tinuro sa amin ng maayos yun eh. Saka, mabilis tandaan yung sa social media kaysa sa mga luma at boring na libro. Anong sabi mo? Boring? Hoy, diyan ka nagkakamali. Hindi boring ang mga kwento nung panahon na yan. Ang totoo niyan, mas exciting pa ang buhay nila kaysa sa mga pelikulang pinapanood mo sa YouTube. Ang problema sa'yo, ginagawa ninyong mangmang ang sarili ninyo dahil sa teknolohiya. Ay, hindi po totoo yan, Lo. Ang totoo, mas matatalino po ang mga bata ngayon kaysa po sa ibang generation, ano? Kasi sa amin, isang click lang, andyan na kagad yung kailangan naming mga impormasyon. O, di ba? Kaya po matataas sa mga grades namin eh. Meron pang isang app na sabihin mo lang kung ano ang kailangan, sasagutin ka na kagad. Yun na nga ang masaklap. Napakabilis na ng impormasyon ngayon. Isang pindot mo lang, nariyan na. Pero anong ginagawa ninyo? Ginagamit nyo ba yan ng tama? Hindi, di ba? Kasi inuubos nyo ang oras ninyo sa mga walang kwentang laro. Napakadali ng mag-research ngayon, pero mas pinipili ninyong maging ignorante sa sarili ninyong kasaysayan. Ihayaan niyo na po. Mamaya, isa-search ko na lang po siya. Yan, mabuti pa nga. Lo, halimbawang i-search ko po yun tungkol po dyan sa mutya. Meron po ba akong mababasa? Sa palagay ko, wala. Ay, kung ganun, kwentong barbero lang pala yun. Kwentong barbero ba ka mo? Akala mo ba niloloko lang kita? Hoy Nathan, hindi lahat ng katotohanan sa mundo ay nakapost sa internet. Itong kwento tungkol sa mutya ay isang kwento na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon ng pamilya natin. Ay, boring nga. Akala ko pa naman eh, may iba pang nakakaalam ng kwentong to. Sa atin lang pala. Kung nakalagay sana yan sa kasaysayan o sa mga libro, o kaya naman posted yan sa social media, naku, sisikat din sana ako. Baka mag-viral ako kapag nagpakilala akong apo nang naging kanang kamay ni Andres Bonifacio. Mag-viral? Yan lang ba mahalaga sa'yo ngayon? At sumikat? Ay nako, pambihirang bata ka. Ito na po talaga ang uso ngayon, Lolo. Ang magpasikat. Pero Lo, seryoso na po. Pwede niyo po bang ikwento sa akin ang tungkol po sa naging buhay ng ninuno natin habang kasama ang bayani? Interesado po ako na malaman po yun eh. Oo naman, sige. Alam mo bang ang kwento na yon ay hindi boring? Dahil ang kwento ay tungkol sa kung paano nilabanan ni Andres ang mga kampon ng kadiliman nung panahon na yon. Ano po? Kampon ng dilim? Akala ko po ba isa siyang bayani na kumalaban sa mga Kastila? Bakit naman nasali ang mga kampon ng kadiliman sa kwento? Kasi, nung mga panahon na yon, hindi lang mga tao ang kailangan talunin para lumaya, Nathan. Teka lang, mabuti pa doon na lagbo na tayo sa labas at magpahinga. Yaman lang din naman na gusto mong magpakwento. Isabay na natin ang merienda. Ayos pa sa iyon. Opo, Lo. Ayos na ayos po. Lumabas ang maglolo mula sa maalikabok na bodega. Dumiretso si Lolo Doming sa kusina para kumuha ng kanilang merienda, habang si Nathan naman ay tumuloy na sa ilalim ng puno sa tapat ng kanilang bahay. Doon sila madalas na tumatambay
dahil may duyan at mga upuan na gawa sa kawayan. Presko ang hangin doon. Maya-maya pa, lumabas na si Lolo Doming. May bitbit na tinapay at isang pitsil na puno ng tinimplang juice. Inilapag niya ito sa lamesang kawayan bago dahan-dahang naupo sa silya. Matapos magmerienda, nagsimula ng magkwento ang matanda. Dinala ng mga salita ni Lolo Doming ang imahinasyon ni Nathan sa isang maliit at tahimik na baryo nung panahon ng himagsikan. Sa gilid ng kalsada, nagkatipon-tipon ang ilang mga taga-baryo, kasama na dito si Isko. Nakatingin sila sa isang lalaki na nakahandusay at wala ng buhay, na nakapatong na sa banig. Wakwak ang harap niya mula dibdib hanggang sa puson. Wala na siyang mga lamang loob, puno din ng kagat at mga kalmot ang kanyang katawan. Grabe, pangatlo na to ngayong buwan Tay, tignan mo mga kalmot niya sa braso. Ang tindi naman ng galit ng mga taong gumawa nito sa kanya. Kaya nga pero masyadong brutal at nakakapangilabot ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Mukhang hindi tao ang dumali sa kanila. Ano pong ibig niyong sabihin? Isang malakas na nilalang ang pumaslang sa kanya. Alam mo bang nambuhatin namin siya kanina para ilagay sa banig? Kalas-kalas ang buto sa kanyang braso at paa. Grabe naman po. Hindi ko akalain na ganito kalala to. Kawawa naman po si Mang Berting. Yung ibang nahanap ba nila? Nung man nakaraang araw, ganito rin po ang sinapit? Oo, Isko. Pero tingin ko, mas malala itong kay Berting. Alam mo naman yan, matapang yan at hindi basta-basta magpapatalo. Siguradong lanlaban siya bago siya napatay. Kaya tignan mo, bugbog sarado ang katawan niya at halos hindi na mabilang ang mga sugat. Pero tay, ano bang klaseng nilalang ang kayang gumawa ng ganyan? Hindi naman siguro tao ang gagawa niyan, di ba? Sino ang kukuha sa lamang loob ng tao? Aswang, Isko. Yun ang usap-usapan ng mga matatanda at ng mga nakakita. Talaga po? May aswang na rin dito sa atin? Naku, nakakatakot na palang lumabas kahit hapon pa lang. Kaya pala napapansin ko, marami ng bayan sarado at yung iba, nag-iimpake na para lumipat sa ibang bayan. Hindi mo rin sila masisisi. Isipin mo, hirap na nga tayo sa mga malulupit na Kastila na laging nakabantay, tapos may mga aswang pa. Kaya nga po saan po kaya galing ang mga aswang na yun? Ngayon lang po sila nanalasa ng ganito sa atin. Hindi ko rin alam, anak. Pero may mga nagsasabi na baka galing sila sa kabilang ibayo. Pero ang iba naman, ang bulong-bulungan may mga nag-aalaga raw sa kanila para takutin tayo. Kaya ikaw, Isko, ha? Makikinig ka sa akin palagi. Humarap si Pedro kay Isko at hinawakan ang balikat ng bata. Baka sa kanyang muka ang pag-aalala na higit pa sa takot sa halimaw. Pakiusap ko sa iyo, anak. Wag na wag kang magpapagabi sa daan. Yung alaga mong si Pogi, sa umaga mo na isuga at pagdating ng hapon, 4:00 pa lang iuwi mo na sa bahay para hindi ka gabihin. Aba, tayo na nga lang dalawa magkasama sa buhay. Kung may mangyari pa sa iyong hindi maganda, paano na ako? Hindi ko kakayanin na makita kang nakahandusay na parang si Berting. Tay, masyado naman po kayong nag-aalala. Sanay naman po ako sa bukid at mabilis naman akong tumakbo kung sakali. Walang masamang mangyayari sa akin. Hindi tayo dapat magpakampante, anak. Hindi pa natin nakikita ang totoong mukha ng kalaban. Ang mga aswang, magaling magbalat kayo ang mga yan. At sa oras na hindi mo inaasahan, doon sila susunggab. Kaya pakiusap, Isko, makinig ka sa akin. Opo, tay. Susunod na po ako. Maaga ko pong ilalabas si Pogi at bago pa mag-orasyon sa hapon, sisiguraduhin ko pong nakauwi na kami sa bahay. Pangako po yan. Mabuti naman kung ganon. O siya, sige na. Sakyan mo na yan si Pogi at umalis na kayo rito sa kalsada. Hindi magandang nakakakita ka ng ganitong karumal-dumal na tanawin.
Susunod ako mamaya sa bukid para mamitas ng mga gulay. Sige po tay, una na po kami. Lumapit si Isko kay Pogi at hinawakan ng maigi ang makapal na lubid nito. Sa isang mabilis na lundag, nakasampa kagad siya sa malapad na likod ng kalabaw. Bahagya niyang sinipa at kinalabit ang tiyan ng hayop, kaya nagsimula na itong maglakad ng marahan. Habang papalayo sila sa baryo, unti-unti nang nagliliwanag ang paligid. Napangiti si Isko habang pinagmamasdan ang alaga niya. Hindi niya mapigilang mamangha sa kakaibang ganda nito. Hinaplos niya ang batok ni Pogi, kung saan ang makapal na balahibong itim ay nagbabago ang kulay kapag tinatamaan ng sikat ng araw. May mga hibla rito na parang ginto. Isang bagay na sa tingin ni Isko ay siya lang ang nakakapansin sa buong baryo. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bukid at agad na nakahanap ng magandang pwesto ang bata kung saan niya isusuga ang kanyang kalabaw. Makapal at luntian ang mga damo noon, kaya naman agad siyang bumaba at kinuha ang kahoy na tulusan na nakakabit sa lubid. Ibinaon niya ito sa lupa at siniguradong hindi madaling makakawala ang kalabaw. Nang matapos niyang gawin ito, ay lumingon siya kay Pogi. Nakita niyang kumakain na ito ng damo, pero hindi pa man nagtatagal, biglang huminto sa pagmuya ang kanyang alaga. Itinaas ng kalabaw ang malaking ulo nito at ngumanga ng malaki. Mula sa bibig ng kalabaw, may isang maliit na bagay na nahulog sa lupa. Lumapit agad si Isko at tinignan ito. Pinulot niya ang bagay na yon sa damuhan. Ano to? Hala, natanggal palang ngipin mo, Pogi. Naku, kawawa ka naman. Bakit natanggal yan? Sinubukan ni Isko na lapitan ang muka ng kalabaw para tignan kung dumudugo ang gilagid nito. Pero bago pa siya makalapit, biglang napaatras ang hayop. Tapos ay tumingin sa kanya ng matalim. Pogi, ba't ganyan ang tingin mo sa akin, ha? Masakit ba? Naku, itong ngipin mo itatago ko na lang muna, ha? Hindi naman na natin to pwedeng isauli. Pero nang isara ni Isko ang kanyang palad para itago ang mutya, biglang umungol ng napakalakas ang kalabaw. Galit na galit ang hayop. Biglang nagwala si Pogi. Ipinadyak nito ang kanyang mga paa sa lupa at nagsimulang umikot-ikot ng mabilis. Sa bawat pag-ikot, nahahatak nito ang lubid na nakatali sa tulusan. Hoy, Pogi, ano ka ba? Huwag ka magwala! Mapapatid yung lubid mo! Hindi nakinig ang hayop. Mas lalo pa itong nagwala. Inihampas ang ulo sa hangin at pilit na tinatanggal ang lubid na nakasakal sa kanyang sungay. Ilang sandali pa ay nakita na ni Isko na napatid na ang lubid at nang tuluyang makawala ang hayop, ibinaba ng kalabaw ang kanyang ulo. Itinutok ang matutulis na sungay kay Isko at nagsimulang kumahig sa lupa gamit ang harapang paa. Hoy, Pogi! Huwag ka naman ganyan! Nananakot ka eh! Hindi mo ba ako nakikilala? Ako to, si Isko! Subalit lalong tila nagalit ang kalabaw at kagad na sumugod. Sa sobrang bilis nito, muntik na siyang masuwag kung hindi siya nakailag. Kumaripas ng takbo si Isko patungo sa gitna ng bukid. Saklolo! Tulungan niyo ako! Yung kalabaw ko nagwawala! Saklolo! Malalakas na sigaw ang kanyang ginawa. Subalit wala siyang nakitang tao. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, habang ang hayop naman ay habol ng habol. Ilang sandali pa ay may nakita siyang isang puno sa di kalayuan. Sa takot na maabutan, mas binilisan pa niya ang pagtakbo hanggang sa makalapit siya sa puno. Agad siyang tumalon at umakyat. Nakasampa na siya sa itaas, pero hindi tumigil si Pogi. Sinuwag nito ng sinuwag ang puno. Pogi, tama na! Bakit ka ba nagagalit? Ano ba nangyayari sa'yo? Pero kahit anong sigaw niya,
ayaw siyang lubayan ng hayop. Umiyak na sa takot si Isko. Iniisip kung paano siya makakababa ng buhay habang ang kanyang dating maamong alaga ay nagmistulang halimaw sa ibaba. Lumipas ang ilang minuto. Napagsigaw at pag-iyak. May narinig siyang boses ng isang lalaki. Mabilis na naglakad ito, palapit sa nagwawalang hayop. Iwinasiwas nito ang kanyang sombrero sa hangin. Binugaw niya ang kalabaw ng walang takot. Sa halip na atakihin siya ng hayop, tumalikod lang ito at mabilis na tumakbo, palayo. Ligtas ka na. Wala na yung kalabaw. Bumaba ka na dito. Dahan-dahan lang ha. Baka mamaya mahulog ka. Mang Andres, kayo po pala yan. Maraming salamat po. Akala ko po talaga katapusan ko na eh. O ano, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ano ba kasing nangyari? Hindi ko nga po alam eh. Bigla na lang po nagalit si Pogi tapos sinugod ako. Huwag kang mag-alala. Sadyang may mga pagkakataon na nagbabago ang asal ng hayop. Lalo na kung may nararamdaman siyang hindi maganda. Normal lang naman yan. Sige na, huwag ka na matakot. Pero Mang Andres, paano po yan? Nakawala na po si Pogi. Alaga ko po kasi yun eh. Natatakot po ako kay tatay. Sigurado papaluin ako na ng gusto kapag umuwi akong walang dalang kalabaw. Yun na nga lang po kasi yung inaasahan namin sa paghahanap buhay eh, at sa pagbubukid. Huwag mo nang isipin ang galit ng tatay mo. Ang mahalaga, ligtas ka. Pero Mang Andres, baka hindi na po bumalik yun. Galit na galit po siya sa akin kanina eh. Ano sasabihin ko po kay tatay? Ang sabihin mo sa tatay mo, hinahanap ko na ang kalabaw nyo. Ako na ang bahalang maghanap at manghuli. Ayos na ba yon? Talaga po? Oo. May mga kasama ako na maghahanap at manghuhuli sa kanya. Kaya kumalma ka na. Ihahatid na lamang namin sa inyo yun mamaya. Sige po, salamat po Mang Andres. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Walang anuman. O sige na. Umuwi ka na muna at magpahinga. Uminom ka ng tubig para mawala yung kaba mo. Tumalikod na ang lalaki at naglakad. Sinundan nito ang direksyon kung saan tumakbo ang nagwawalang kalabaw. Si Isko naman ay nakatanaw lang. Maya-maya ay napatingin siya sa kanyang kamay. Nakakuyong pa rin ng mahigpit. Napakunot ang noo ni Isko. Lumingon siya sa mataas na puno ng mangga na inakyat niya kanina. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang kamay. Nagtaka siya kung paano siya nakaakyat sa puno nang meron siyang hawak. Isinilid ni Isko ang mutya sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang bulsa bago siya mabilis na naglakad pauwi sa kanilang baryo. Pagdating niya sa tapat ng kanilang maliit na kubo, nakita niya si Tatay Pedro na abala sa pag-aayos ng mga gamit sa pagsasaka sa silong. Napahinto si Isko. Oh, Isko, ba't nandito ka? Nasaan yung kalabaw mo? Iniwan mo ba sa bukid? Tay, ano po kasi? Nakawala po si Pogi. Nagwala po siya bigla dun sa bukid eh. Muntik pa nga akong masuwag eh. Ano ka mo? Nakawala? Paano yun? Wala na tayong kalabaw? Si Mang Andres na daw po ang balang maganap at manghuli sa kalabaw, tay. Sabi niya yung kanina sa akin. Siya na rin po nagpauwi sa akin dito. At wag na daw po akong mag-alala. Si Andres? Naroon siya sa bukid? Opo, tay. Siya po ang bumugaw kay Pogi nung hinahabol ako. Sabi niya po, ihatid din na si Pogi dito bago magdilim. Pasensya na po talaga, tay. Hindi ko po sinasadya. O siya, sige. Ang mahalaga ay hindi ka napahamak. Kung sinabi ni Andres na sila na ang bahala, baka kaaso tayong babalik ang kalabaw natin. Pero nagtataka ako. Ang sabi mo ay nagwala yung kalabaw. Paano nangyari yun? Mabait na hayop si Pogi. Hindi ko nga rin po alam, tay. Pero biglang nag-iba po yung asal niya. Yung natanggal po yung ngipin niya. Siguro po nasaktan siya kaya nagwala. Ano ka mo? Paano matatanggal ang ngipin ng kalabaw ng ganun-ganun lang? Isko, wag mong sabing
Teka, nasan yung ngipin na sinasabi mo? Naitago mo ba? Dahan-dahang kinuha ni Isko ang mutya mula sa bulsa niya at ibinigay niya sa kanyang ama. Tinitigan itong mabuti ni Mang Pedro. Inikot-ikot sa kanyang palad at tila tinitimbang ang bigat. At nung makita ang bahagyang tila pagbaga nito, napasinghap ang matanda. Jesus Mariosep, hindi lang ito basta ngipin. Ito ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Kaya pala nagwala ang kalabaw natin. Kasi ang mutyang ito ang nagbibigay ng lakas sa mga espesyal na hayop tulad ni Pogi. Espesyal na hayop si Pogi? Akala ko po normal na kalabaw lang siya na may kakaibang buhok sa batok. Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Nung bata pa ako, naikwento na sa akin ng lolo mo na may mga hayop na isinisilang na may dalang swerte o kapangyarihan. Yung gintong buhok sa batok ni Pogi, senyalis na yon. Ang mutyang ito ang pinagmumulan ng bilis at tibay niya. Kaya pala kahit maghapon yan sa bukid, hindi man lang hinihingal. Pero nakapagtataka, bakit sa'yo ibinigay? Wala naman tayong lahi na albularyo o antingero. Ang pamilya natin puro magsasaka lang. Wala tayong alam sa mga ganitong bagay. Malay ko po, Tay. Basta nung kumakain po siya ng damo, bigla na lang po siyang umangay. Para bang kusang nahulog sa harap ko. Ibig sabihin, pinili ka ng hayop. Pero delikado ito, Isko. Kapag nalaman ng iba na may hawak ang ganito, baka pag-interesan ka. Lalo na ngayon na magulong paligid at maraming naghahanap ng proteksyon laban sa mga aswang. Itago mo yang maigi ha. Huwag mong ipapakita kahit kanino, kahit sa mga kalaro mo pa. Ang mutya ay hindi laruan at may kaakibat na responsibilidad ang pag-aalaga niyan. Kinuha ni Isko ang mutya mula sa palad ng kanyang ama at muli itong isinilid sa kanyang bulsa. Samantala, makalipas ng ilang oras, habang nakadungaw sa bintana si Isko, napansin niya na may paparating. Si Mang Andres na yon, hila-hila ang kanilang kalabaw na si Pogi. Wala na ang galit sa mga mata nito. Sa halip ay nakayuko at tila pagod na pagod. Huminto ang dalawa sa tapat ng kanilang bakod. Tay! Narito na po si Mang Andres! Mabilis na bumaba ng hagdan si Tatay Pedro para salubungin si Mang Andres sa tapat ng kanilang bakod. Sumunod si Isko, pero nanatili siyang nakatayo sa likuran ng kanyang ama. Andres, maraming salamat sa pag-uwi mo kay Pogi. Abay, akala ko talaga hindi na namin mababawi ang kalabaw na yan. Wala yung Pedro. Medyo nahirapan lang kaming habulin dahil mabilis talaga ang hayop na to. Pero nung pagod na, kusa na rin siya nagpahuli sa amin. Ganun ba? Naku, pasensya na po kayo sa naging abala ng anak ko. Tumingin si Mang Andres kay Isko na para bang may binabasa sa loob ng bata. Ngumiti siya ng bahagya bago muling humarap kay Tatay Pedro. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ay ligtas ang bata at naibalik ng maayos ang inyong alaga. O paano, Pedro? Mauuna na ako sa inyo. Naku, Andres, sandali lang. Huwag muna kayong umalis. Isko, kumuha ka ng merienda sa kusina. Salamat na lang, pero wag na. Busog pa naman ako at kailangan ko na magmadali. May mga kakausapin pa akong mahalagang tao rito sa baryo. Ganun po ba? O sige po, hindi na po namin kayo pipilitin kung talaga nagmamadali kayo. Maraming salamat po ulit sa tulong nyo kay Isko at kay Pogi. Naku, malaking bagay ito sa amin. Ngumiti si Andres bago naglakad palayo. Pagkaalis ng lalaki, agad na kinuha ni Pedro ang lubid ni Pogi para itali ito ng maigi sa silong ng bahay. Samantala, nang lumalim na ang gabi sa baryo, naiga na si Isko, ngunit hindi siya mapakali. Ang mutya sa kanyang bulsa ay naglalabas ng init na nagpapatayo ng kanyang balahibo at sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang mahinang katok mula sa bintana ng kanyang silid dahil sa pag-aakala na isang gwardiya sibil ang kumakatok.
o kaya naman ay isang kapitbahay na nangangailangan ng tulong, agad na binuksan ito ng bata. Ngunit sa sandaling buksan niya ito, isang nakakatakot na muka ang bumulaga sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik at pulang-pula. Ang hininga ay simbaho ng imburnal at amoy nabubulok na laman. Ah! Halimaw! Halimaw! Mabilis na pumasok ang nilalang at agad siyang hinawakan. Ngunit sa sandaling mahawakan siya nito, bigla itong napaatras at nabitiwan nito si Isko. Umusok ang palad ng halimaw. Tay, may aswang! Tulungan niyo po ako! May aswang! Nagising ang tatay ni Isko at mabilis na kinuha ang itak. Saka pumasok sa silid ng kanyang anak. Nagulat siya nang makita ang nilalang na nasa loob ng kanilang pamamahay. Subalit sa gitna ng kanyang takot, pinaglabanan niya ito upang mailigtas si Isko. Isko, lumayo ka dyan! Tulong! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Sinasalakay kami ng aswang! Pero walang nakakarinig. Biglang sumugod ang aswang at mabilis na hinambalos si Pedro. Dinamaan siya sa balikat at ibinalya siya sa saig. Napadaing siya at hindi agad nakabangon. Tay, anong gagawin natin? Mamamatay na po ba tayo? Hindi anak, hindi tayo mamamatay. May awa ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Lumingon ang aswang kay Isko, sabay dahan-dahan na lumapit. Ngunit bago pa man ito tuluyang mahablot ulit ang bata, biglang may mabilis na bulto ng tao ang tumalon papasok sa bintana. Nang lumingon si Isko, ay nakita niyang ito ay si Andres. Mabilis ang naging pagkilos ng lalaki para siyang sumasayaw sa gitna ng sala habang iniiwasan ang mga matutulis na kuko ng halimaw. Bawat suntok at sipa niya ay may kasamang kakaibang lakas. Sa huli, gamit ang isang maliit na balisong na may ukit na mga salitang Latin, itinarak ito ni Andres sa dibdib ng aswang. Bumagsak ito at nangisay hanggang sa tumahimik. Mabilis na nilapitan ni Andres ang mag-ama. Ayos lang ba kayo? May sugat ba kayo? Oo, meron. Pero ayos lang. Malayo sa bituka to, Andres. Kung ganun, kailangan natin magamot kagad yan. Salamat ah. Salamat at dumating ka. Kung hindi, baka wala na kami buhay ngayon. Walang anuman, Pedro. Pero tamang-tama lang pala ang pagbabalik ko dito. May gusto kasi akong tanungin, lalong-lalo na dito kay Isko. Ano po ba yun, Mang Andres? May tangan ka bang mutya, Isko? Nagkatinginan ang mag-ama. Alam nilang hindi nila ito pwedeng ilihim sa taong nagligtas sa kanila. Agad na inilabas ni Isko ang mutya mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Andres. Sinasabi ko na nga be, kaya pala nagwawala si Pogi dahil sa lakas ng enerhiyang iniluwa niya. At kaya rin kayo pinasok ng aswang na to. Makinig kayo. Isa rin akong antingero. Marami na akong nakitang agimat. Pero ang mutya na hawak mo, Isko, ay napakalakas. Ang problema, naaamoy ito ng mga aswang. Magiging mitya ito ng buhay nyo. Dahil pupuntahan at pupuntahan kayo dito para agawin yan. Kung ganun, ayoko na po nito, Mang Andres. Kayo na lang po humawak. Mas marami po kayong alam dito at mas mapoprotektahan niyo po ito. Hindi maaari, bata. Hindi ko maaaring hawakan yan para sa sarili ko. Dahil ang hayop mismo ang nagkaloob niyan sa'yo. Kung ipahiram ko na lang po muna sa inyo, ayoko po makuha ito at gamitin sa masama eh. Baka gamitin pa nila to pamaslang sa mga kapwa natin Pilipino. Sa sinabing yun ng bata, ay biglang napalingon siya sa aswang na nakahandusay sa saig. Napansin nilang unti-unting nagbabago ang anyo ng patay na halimaw. Nawala ang balahibo at mahahabang kuko nito. Ang tumambad sa kanilang mga paningin ay isang bangkay ng isang lalaking may maputing balat at kakaibang gupit ng buhok. Sandali.
Isang dayuhan? Hindi maaari. Tunay nga ba ang nakikita natin? Isang sundalong aswang ang kalaban natin. Mukhang mas lumalalim ang tagpong ito kung ganun. Posibleng ang itong mga kaaway nating aswang ay ang mga kaaway din nating mga Kastila. Gumagamit sila ng itim na karunungan para takutin ang mga taga-baryo at masakop tayo nang hindi lumalaban. Ibig po bang sabihin, ang mga Kastila na narito sa ating bayan ang pumapatay at lumapastangan sa mga biktimang natagpuan kung saan-saan? Grabe naman po. Sobrang lupit naman nila. Hindi na sila naawa sa ating mga Pilipino. Magtataka ka pa ba, anak? Kahit naman hindi sila magbago ng anyo, mga ugaling halimaw na talaga sila. Silang mga naghahari-harian sa sarili natin lupa. Tama ka, Pedro. Sa palagay ko, ay ginagamit nilang taktikan to para hindi tayo makapag-isip na lumaban. Kapag ang tao ay abala sa pagtatago dahil sa takot sa mga aswang, hindi na nila mapapansin ang unti-unting pag-ubos ng ating kabuhayan at kalayaan. Pero ngayong alam na natin ang totoo, hindi na tayo pwedeng manatiling bulag. Habang pinakikinggan ang usapang yon, ay napatitig si Isko sa mutya na nasa kanyang palad. May mga bagay siyang nasa isip. Alam niyang sa murang edad niya ay hindi niya magagamit ang lakas at kapangyarihan ng mutyang yon at masasayang lang ang pagkakaloob nito ng kanyang espesyal na kalabaw. Lumipat ang tingin niya kay Andres at isang desisyon ang kailangan niyang panindigan. Susubukan niya ulit na alukin ang lalaki. Mang Andres, dahil sa pangyayaring to, siguro naman ay tatanggapin na po ninyo ang alok ko. Kunin niyo na po ang mutya at kayo na po ang gumamit nito. Mas mabuti na pong nasa inyo ito dahil alam niyo kung paano po sila labanan. Tama ang anak ko, Andres. Mas kailangan mo yan sa iyong mga misyon. Kami rito sa bahay, mag-iingat na lang muna kami. Napatango si Andres at dahan-dahang kinuha ang mutya. Gamit ang isang panyong may mga nakasulat na orasyon. Sige, Isko. Tatanggapin ko to bilang pahiram. Gagamitin ko to hindi para sa sarili ko, kundi para magsilbing liwanag sa madilim na balak ng mga dayuhang ito. Pangako, ibabalik ko to sa'yo kapag malinis na ang ating baryo mula sa mga tunay na halimaw. Sige po. Pero ano na po ang sunod nating gagawin? Hindi po ba tayo pwedeng sumugod kagad sa kwartel? Huwag tayong padalos-dalos, Isko. Ang kwartel ay kuta ng mga sundalo at ngayon ay posible na rin kuta ng mga aswang. Kung susugod tayo ng walang plano, ay para na rin natin sinuko ang sarili nating mga liig sa kanilang mga pangil. Tama si Andres, anak. Ang kalaban natin ay hindi lang basta may mga baril. Hindi pa natin alam kung gaano sila karami o kung gaano sila kabiyasa sa itim na kapangyarihan. Kailangan ito ng masusing pagpaplano. Tama ka, Pedro. Kailangan natin ng tamang plano. At hindi lang yon. Kailangan din nating magkaroon ng sapat na impormasyon. Hayaan nyo. Aalamin ko ang tungkol dito. Ako nang bahala. O siya, sige na, aalis na nga pala ako. Pero bago ko kayo iwan, meron akong ibibigay sa inyo. Ano yun, Andres? Heto ang langis na siyang magiging proteksyon nyo laban sa mga aswang. Bago dumilim, pahiran nyo ng langis na to ang mga hamba ng pinto at mga bintana. Ito ang tinatawag na langis de negra. Heto, Pedro, kunin mo to. Ingatan mo yan, kasi hindi biro ang paggawa niyan at hindi rin niya nabibili sa merkado. Salamat. Pero para saan ang gamit nito? Saka, paano niyo to ginawa? Ginagawa yan sa tuwing sasapit ang araw ng Biyernes Santo. Sa mismong oras na namatay ang Panginoon, doon kinukuha ang mga sangkap niyan, mga halamang gamot, buntot ng pagi, at iba pang lihim na mga rekado na kinuha mula sa pinakagitna ng gubat at niluluto sa isang patay na sementeryo. Isinasalang yan sa apoy habang binabasbasan ng mga luma at makapangyarihang salita. Kapag natapos ng proseso, ang bisa niyan ay hindi talaga matatawaran. Ano po ang bisa niyan, Mang Andres?
Kapag ang aswang ay lumapit sa bahay nyo at naamoyan ng to, mababago ang paningin nila. Ang akala nila ang bahay ninyo ay isang malaking pader ng apoy o kaya naman may isang malalim na hukay na walang laman. Mabubulag sila ng presensya ninyo. Itatago nito ang amoy ng inyong dugo, kaya hindi nila kayo mapapasok. Maaari nyo ding lagyan nito ang mga sandata para maging mahusay na pamuksa sa mga aswang. Aba, napakaganda naman pala nito. Malaking tulong sa amin to, Andres. Salamat, maraming salamat. Kahit papano ay makakatulog na kami ng payapa at hindi na matatakot na baka masundan ang pag-atake na yan. Pero tay, Mang Andres, ano pong gagawin natin dito sa bangkay ng Kastila? Huwag kayong mag-alala. Hindi natin pwedeng hayaan na makita ito ng mga gwardya dahil tiyak na pagbibintangan kayo ng pagpaslang sa kanilang kasamahan. Tulungan niyo akong ilabas ito sa likod bahay. Dali! Binitbit ni Pedro ang 2 paa ng bangkay habang si Andres naman ang humawak sa magkabilaang balikat nito. Maingat silang naglakad palabas ng pinto patungo sa madilim at masukal na bahagi ng kanilang bakuran. Sumunod si Isko na bitbit ang isang lampara. Pero pinatay niya rin ito kagad para hindi sila mapansin mula sa malayo. Nang mailapag na nila ang bangkay sa lupa, humarap si Andres dito. Isko, lumayo muna kayo ng konti. Pedro, bantayan mo ang paligid. Pumikit si Andres at nagsimulang umusal ng isang mabilis na orasyon at pagkatapos ay dahan-dahang binunot niya ang kanyang bolo na nakasukbit sa kanyang bewang. Agad niya itong itinarak sa dibdib ng halimaw. Biglang umapoy ang katawan ng sundalo. Mabilis na natupok ito hanggang sa maging abo. Ala, nawala na? Naglaho na yung Kastila. Oo, ganyan ang nangyayari sa kanila kapag tinatamaan sila ng isang makapangyarihang sandata at orasyon. Ang mga aswang ay hindi karapat-dapat na bigyan ng disenteng libing sa lupa. Mabuti na rin yan. Wala nang ebidensya na dito napaslang ang sundalo na yan. Salamat ulit, Andres. Wala nga naman. Sige, mauna na ako. Mag-iingat kayo. Makakaasa ka, Andres. Mag-iingat ka rin sa iyong mga lakad. Alam naming hindi lang mga aswang ang kailangan mong iwasan ngayon, kundi pati ang mga gwardya sibil na nagpapatrolya. Iniwan na sila ni Andres at mabilis na naglaho sa dilim. Naiwan ang mag-ama na hawak ang bote ng langis. Samantala, 6:00 ng umaga ay kinuha na ni Isko si Pogi sa silong. Kahit puyat kagabi, kailangan niyang lumabas para makakain ang kalabaw. Dinala niya uli ito sa bukid matapos magpaalam sa kanyang ama. Habang maingat na isinusuga ang hayop, sa damuhang malapit sa isang sapa, napansin niyang tila may naririnig siyang mga nagsisigawan mula sa kanilang baryo at hindi lang yon, nakarinig din siya ng ilang putok ng baril. Maya-maya ay nakita niyang tumatakbo si Juana, isa sa kanyang mga kababata. Nang makita siya nito, ay agad siyang nilapitan. Isko! Isko! Diyos ko po! Tumakbo ka na ngayon din! Lumayo na tayo sa baryo na to! Teka, sandali lang, Juan. Ano ba nangyayari? Yung mga gwardiya sibil, hinaalugog nila ang bawat bahay. Lahat ng mga lalaking makita nila, iginagapos nila at ikinukulong. Ano? Bakit daw? Hindi namin alam eh. Basta na lang nila pinaguhuli ang mga lalaki. Pati nga ang tatay ko binugbog nila at kinalagkad papunta sa kulungan. Biglang nanlamig si Isko. Naalala niya ang kanyang tatay Pedro na naiwan sa bahay nila para mag-ayos ng mga gamit nila. Hindi na nag-atubili ang bata. Mabilis siyang sumampa sa likod ng kanyang alaga. Lakad, Pogi, bilisan mo! Kailangan natin balikan si tatay! Dali! Habang papalapit sila sa baryo, lalong lumakas ang narinig niyang mga sigawan at iyakan. Habang nakasakay siya sa kanyang kalabaw, ay nakita niya ang mga kalalakihang nakaluhod sa putikan. Nakatali ang mga kamay. Ang mga gwardya sibil ay walang awa silang pinagsisisipa
at ginagamit ang dulo ng kanilang mga rifle para saktan ang sino mang nanlalaban sa kanila. Yung mga anak na babae at asawa nila ay nagmamakaawa pero itinutulak lang sila palayo ng mga sundalo. Bumaba si Isko sa likod ni Pogi at itinali ito sa isang puno. Patuloy siyang nagmasid sa paligid hanggang sa bigla siyang nanigas nang makita ang tatay niya na duguan ng muka at iginagapos ng 2 sundalo. Isang sundalo ang nakakita sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik at may hawak na mahabang espada. Humakbang ito papalapit kay Isko. Ngunit bago pa makalapit, may isang kamay ang biglang lumitaw at sa isang mabilis na galaw, isang patalim ang bumaon sa leeg ng Kastila. Huwag kang maingay, Isko. Sumunod ka sa akin, bilis! Hinilan ni Andres si Isko palayo sa mga kabahayan. Pumasok sila sa masukal na bahagi ng kagubatan. Pagkalipas ng mahabang paglalakad, nakarating sila sa isang kuweba na nakatago sa likod ng malalaking tipak ng bato. Dito ay may ilang mga lalaki ring nakatago. May mga dala silang mga itak at lumang baril. Mang Andres, ano pong lugar to? Saka bakit niyo po ako dinala dito? Saka bakit po inuli ang tatay ko? Ano pong kasalanan ni tatay? Maupo ka muna, magpahinga ka. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Matapos maupo, ay agad na nagpakuha si Andres ng tubig na maiinom para sa bata. Tapos ay saka siya umupo sa tabi nito at agad na nagpaliwanag. Hinuhuli nila ang lahat dahil sa takot. Nabalitaan ng mga Kastila ang tungkol sa grupong nagsisimula ng mag-organisa laban sa kanila. Kahit sino pinaghihinalaan nilang kasapi. Ang tatay mo, nadamay lang siya. Paano na po ang tatay ko ngayon? Kailangan po natin siyang balikan. Iligtas niyo po siya, pakiusap. Baka may masamang mangyari po sa kanya. Sa ngayon, hindi tayo pwedeng sumugod ng basta-basta. Marami sila at may mga armas. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang tatay mo. Salamat po. Pero bakit ganun po? Bakit po sila ganun kalupit sa atin? Wala naman kaming ginagawang masama. Nagsasaka lang kami ni tatay. Nabubuhay kami ng tahimik. Dahil sa tingin nila, Isko, pag-aari nila tayo. Yan ang ugali ng mga mananakop. Wala silang pakialam. Ang gusto nila, manatili tayong nakayuko, magmukhang mga alipin at mangmang sa sarili nating lupa. Kaya kapag nakaramdam sila ng kahit katiting na banta sa kapangyarihan nila, gagawin nila ang lahat para durugin tayo. Tumango si Isko sa mga sinabi ni Andres. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sumagot at magtanong muli. Ngunit bigla siyang natigilan. Lumingon siya sa gawing kanan. May nakita siyang maitim na anino na gumagalaw sa likod ng malalaking puno. Sa di kalayuan sa pwesto nila, lumingon siya ng mabilis sa kaliwa. May mga porma ng tao na nakayuko sa likod ng matataas na talahib. Umikot ang buong katawan ng bata, paikot-ikot sa kanyang kinatatayuan. Tinignan niya ang likuran, tapos tumingala. Ano nangyayari, Isko? May problema ba? May mga tao, Mang Andres. Nakapalibot sila sa atin ngayon. Nakamasid sila sa bawat galaw natin. Nasaan na? Wala akong nakikita at wala din ako naririnig. Tahimik ang buong paligid natin dito sa gubat. Hindi po. Nandyan po sila, maniwala kayo sa akin. May mga sundalong Kastila na nakaabang. Nakatago sila sa likod ng mga puno at mga matataas sa talahib. May mga baril sila at espada. Naghihintay lang po sila ng pagkakataon para sa pag-atake. Sa sandaling yon, naging seryoso ang muka ni Andres. Naniwala siya sa sinabi ng bata. Tinignan niya ang kanyang mga kasamaan. Sumenya siya gamit ang pagtaas at pagbaba ng kanyang kanang kamay. Agad na naintindihan ng mga kalalakihan ang utos ng kanilang pinuno. Walang gumawa ng kahit na anong ingay. Sabay-sabay nilang binunot ang kanilang mga itak.
Pumasok ka sa kuweba, Isko. Kami nang bala dito. Kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas, ha? Pagkasabi nun, ay biglang nagsilabasan ang mga dayuhan at agad silang sinugod. Nalaman agad nila na bistado na ang kanilang patibong. Agad na sinalubong sila ni na Andres. Mabilis ang kilos ng unang sundalo. Itinusok nito ang dulo ng kanyang baril na may bayoneta. Inilaga nito ni Andres patungo sa kanan. Hinawakan niya ang baril ng kalaban at mabilis na itinaga ang kanyang bulo sa tagiliran nito. Napasigaw ang Kastila at bumagsak sa lupa. Sa kabilang banda, 2 sundalo ang sabay na umatake sa mga kasamahan ni Andres. Sinalag ng 2 lalaki ang espada gamit ang kanilang mga itak. Hindi sila nagpatalo. Ginawa nila ang lahat hanggang sa mapaslang na nila ang 2 dayuhan. Si Isko naman ay hindi tuluyang pumasok sa loob ng kuweba. Bagkus ay nagtago lang siya sa itaas ng isang malaking tipak na bato. Pinapanood niya ang buong madugong labanan. Ginamit niya ang kanyang malinaw na paningin para bantayan ang paligid. Nakita niyang may isang sundalong gumagapang sa gilid, papalapit sa likuran ni Andres habang abala ito sa pakikipaglaban sa isa pang Kastila. Mang Andres! Sa likod po ninyo! Narinig ni Andres ang malakas na sigaw ng bata. Nakita niya sa kanyang paanan ang kalaban. Agad siyang tumalon at pagbagsak, itinarak niya ang sandata sa dibdib ng kalaban. Nawalan ito ng malay kagad hanggang sa tuluyang namatay. Nagpatuloy ang matinding bakbakan. Walang tigil ang palitan ng mga taga, sipa at sangga. Nang makita ng mga natitirang Kastila na bumagsak na ang karamihan sa kanilang mga kasama, umurong sila. Tumakbo sila ng mabilis patakas. Itinaas ni Andres ang kanyang kaliwang kamay. Pinigilan niya ang kanyang mga tauhan na habulin ang mga tumatakas na kalaban. Ayaw niyang pumasok sila sa mas malaking patibong sa labas ng gubat. Bumaba na si Isko mula sa itaas ng bato. Grabe! Ang galing niyo pong makipaglaban! Kayo pong lahat, napakatatapang niyo po. Akalain niyo yun, nagawa niyo silang talunin kahit may mga baril sila. At nagawa namin yun dahil sa mga ibinigay mong babala. Kung hindi mo sila nakita na nakaabang, baka minalas tayo. Baka lahat tayo dito ay patay na. Paano mo nagawa yun, Isko? Paano mo sila nakita? Po, hindi ko po alam eh. Basta nakita ko na lang po sila. Nakita mo? Kahit nakatago sila? Opo, nakita ko sila nakatago sa likod ng mga puno at talahib. Tapos ay naramdaman ko pong may masamang mangyayari. Tinitigan ni Andres ng maigi ang bata. Naging seryoso ang mukha nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang magkabilaang balikat ni Isko. May pambihira kang kakayahan, bata. Hindi ordinaryo ang mga mata mo. Malakas din ang pakiramdam mo sa paligid. Ano pong ibig sabihin nun, Mang Andres? May sakit po ba ako sa mata? Wala kang sakit. Nakakakita ka lang ng mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. May tinatawag tayong ikatlong mata. At yung sayo, mukhang bukas na bukas. Ngayon ko naintindihan kung bakit sayo binigay ng kalabaw ang mutya. Alam ng hayop na may kakaiba kang kakayahan at meron kang mabuting puso. May kakayahan akong makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao? Hala, ibig bang sabihin nun? May kakayahan akong makakita ng multo? Naku, Mang Andres, ayoko po nun. Nakakatakot. Huwag kang matakot, Isko. Malaking tulong ang kakayahan mong yan. Tignan mo na lang ang nangyari kanina. Nailigtas mo kami dahil dyan. Kaya naman, may naisip na akong plano para mapuksa natin ang mga aswang na nananalasa sa baryo natin. Ano po? Sa ako nasasabihin sa'yo, mabuti pa lumakad na tayo. Sigurado akong babalikan ng mga sundalo ang lugar natin na to. Kailangan natin makahanap ng panibagong kuta. Ngayon, Isko,
Ikaw ang manguna sa paglalakad natin simula ngayon. Gamitin mo ang kakayahan mo para makahanap ng ligtas na daan at walang bantay na mga kaaway. Ikaw ang magiging gabay namin sa araw na to. Tumango si Isko. Ramdam niya ang malaking tiwala na ibinibigay sa kanya ni Andres at ng buong hukbo. Naglakad siya sa unahan ng grupo. Nakatingin siya ng diretsyo sa daan at naging alerto. Sa tuwing may nararamdaman siyang kakaibang galaw o mga itim na aura sa isang daan, agad siyang humihinto at tinuturo ang kabilang direksyon. Sumusunod naman sa kanya si Andres at ang mga tauhan niya nang walang pag-aalinlangan. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad sa masukal na bahagi ng kagubatan, narating nila ang isang bahagi ng gubat na may mga saging at mga kawayan. Medyo may matataas ding bahagi na may mga bato na mainam na pagtataguan kung sakaling magkagipitan. May sapa rin na malapit na pwedeng pagkuhanan ng malinis na inumin. Dito na tayo mga kasama. Mainam na lugar ito. Mahihirapan ng mga gwardiya sibil na pasukin tayo dito dahil masukal ang paligid at malayo sa kabiasnan. Simulan na nating magtayo ng pansamantalang masisilungan. Mabilis na kumilos ang mga lalaki. Gamit ang kanilang mga itak, nagsimula silang pumutol ng mga kawayan at kumuha ng mga dahon ng anahaw para gawing bubong. Si Isko naman ay naupo sa isang malaking bato. Pinapanood ang bawat kilos ng mga kasamaan ni Andres. Mang Andres, bakit po ba kailangan nating magtayo ng kuta sa gitna ng gubat? Kayo po ba yung sinasabi nila sa baryo na nagpaplano ng paghihimagsik? Kayo ang dahilan kung bakit hinuhuli ng mga sundalo ang lahat ng mga lalaki sa baryo? Natigilan si Andres at tumingin ng diretso sa mga mata ng bata. Hindi siya kagad sumagot, tila tinimbang kung handa na bang makinig si Isko sa katotohanan. Isko, makinig ka sa aking mabuti. Hindi kami ang dahilan kung bakit sila nanguhuli. Ang totoo, matagal na silang naghahanap ng dahilan para saktan tayo. Noon pa man, kahit wala pa ang grupo namin, nananakit na sila, pumapatay, nagnanakaw at ginagawa tayong mga alipin. Ngayong alam nilang may mga Pilipino na nagsisimula ng tumayo at lumaban, lalo silang natatakot. Kaya nila ginagawa yan para takutin ang lahat at huwag kaming tulungan. Pero Mang Andres, dahil po sa ginagawa nyo, nadadamay naman po ang mga inosente katulad po ni tatay. Wala naman siyang kinalaman pero kinuha pa rin nila. Yun nga ang masakit, Isko eh. Pero sa tingin mo ba, kung tatahimik lang tayo titigil sila sa pangmamalupit sa atin? Hindi. Habang hinahayaan nating tapak-tapakan tayo, lalo silang ginaganahan. Habang sila ay nasasanay na pag nakawan tayo, tayo ang naghihirap at sila nagpapakasasal. Itinayo namin tong grupo para sa iisang hangarin. Ito ay ang mabuhay ng malaya sa sarili nating bayan nang walang dayuhan na nananakit. Kung ganun, ang paghihimagsik na sinasabi nyo, para po ito sa aming lahat. Para sa ating lahat at sa kinabukasan ng mga batang katulad mo. Ayaw naming lumaki kayo na palaging nakayuko at natatakot sa mga dayuhan. Mahirap ang pinili naming daan. Maraming sakripisyo. Pero kung hindi namin to gagawin ngayon, sino pang gagawa para sa inyo? Naiintindihan ko na po. Akala ko po kasi ay naghahanap lang kayo ng gulo. Hindi gulo ang hinahanap namin kundi katarungan. At sa tulong mo, Isko, mas mapoprotektahan natin tong kuta. At ang mga mata mo ang magsisilbing bantay. Habang nandito ka, hindi sila makakalapit nang hindi natin nalalaman. Sige po, kung para po to sa kalayaan at para hindi na masaktan si tatay, tutulong po ako. Hindi po ako papayag na sirain nila tong bagong kuta natin. Yan ang tama mong gawin, Isko. Sige na, mabuti pa magpahinga ka na muna. Kami nang bahala sa pag-aayos. Nagpatuloy sa pagtatrabaho ang mga lalaki sa paligid. Mabilis nilang natapos ang paggawa ng unang kubo.
na magiging tanggapan at pahingaan nila. Nang matapos ito ay nag-ayos na sila ng mga tulugan habang ang iba ay nagsimulang maghanda ng panggatong para sa lulutuing hapunan. Si Isko ay sumunod na sa payo ni Andres na magpahinga muna sa ilalim ng isang puno. Samantala, nang sumapit na ang gabi, naging balot ng kadiliman ang buong lugar kung saan sila naroon. Habang nagpapahinga ang karamihan sa loob ng kanilang bagong gawang silungan, nilapitan ni Andres si Isko na noon ay gising pa at tila malalim ang iniisip. Pinagsabihan siya nito na maganda dahil lalabas sila para sa isang mahalagang gawain. Dahan-dahan na lumabas ng gubat pabalik sa direksyon ng baryo. Ang pakay nila sa gabing yon ay ang magmanman at alamin ang kinaroroonan ng kuta ng mga aswang na naghahasik ng takot sa kanilang lugar. Ginamit ni Isko ang kanyang pambihirang pakiramdam para gabayan si Andres sa mga daanang walang bantay. Nakarating sina Andres at Isko sa gilid ng isang mataas na pader ng kwartel. Sumandal sila sa malamig na pader habang dahan-dahang naghahanap ng kahit na maliit na butas na maaari nilang silipin ang loob. Heto, nakakita na ako ng maliit na awang. Dito, Isko. Subukan mo sumilip. Gamitin mo ang mga mata mo para makita kung ano ang mga nangyayari sa loob ng kwartel. Lumapit siya sa sinabing siwang ni Andres. Sumilip siya doon. May nakita siyang isang malaking bilog na nakaguhit sa saig. Sa paligid nito, may 6 na sundalong Kastila ang nakatayo. Ngunit hindi sila simpleng mga sundalo lang dahil ang kanilang anyo ay tulad ng aswang na sumugod sa kanilang bahay. Sa gitna ng bilog ay may 2 lalaking nakagapos. Ang isa ay si Pedro at ang isa naman ay isang lalaking taga-baryo na halos hindi na makagalaw dahil sa sobrang takot. Mang Andres, ang tatay ko nasa gitna sila ng bilog. May mga aswang na nakapaikot sa kanila. May hawak silang mga bungo ng hayop at nagsasayaw sila ng daan-daan. Isang ritual. Maaaring ginagamit nilang takot ng mga taong nasa loob ng bilog para lumakas ang kanilang kapangyarihan. Hindi ko po. Bakit? Yung lalaking kasama ni tatay, kinuha nila at saka pinagpiestahan, Mang Andres. Tulungan natin ang tatay ko. Baka patayin din nila si tatay. Huminahon ka. Hindi tayo pwedeng sumugod ng basta-basta. Kailangan natin ng plano. Plano na naman. Papatayin na nila ang tatay ko. Kung ayaw nyo kaming tulungan, ako ang magliligtas kay tatay. Hindi na nakinig si Isko. Sa sobrang galit niya at sa kagustuang iligtas ang ama, biglang tumakbo ang bata patalon sa mababang bahagi ng pader ng kwartel. Wala siyang dalang kahit na anong sandata. Bumalik ka dito, Isko! Wag! Pero huli na ang lahat. Nakapasok na si Isko sa loob ng bakuran ng kwartel. Dumiretso siya sa lugar kung saan ginagawa ang ritual. Ang mga aswang na kasalukuyang nanginginain ng laman ng kanilang biktima ay biglang natigilan nang maramdaman ang kanyang presensya. Tay! Nandito po ako para iligtas kayo! Lumingon silang lahat kay Isko. Ang kanilang mga mata ay naglalagablab sa galit. Naglalaway ang kanilang mahahabang dila habang nakatitig sa bata. Isko, anak! Bakit ka nandito? Tumakbo ka na! Umalis ka na rito para mo nag-awa! Pero hindi natakot si Isko. Lumapit siya sa kanyang ama at sinubukang kalasin ang mga gapos nito. Nagawa niyang putulin ang mga lubid gamit ang maliit niyang punyal na ibinigay sa kanya ni Andres bago sila lumabas ng gubat. Pinabayaan lang siya ng mga aswang. Tila kinatutuwaan nila ang ginagawa ng bata. Ngunit ang hindi nila inaasahan, nang makalagan na si Pedro, agad itong namulot ng riple at pinaputukan ang isa sa kanila. Tumama ang mga bala sa dibdib ng aswang pero walang nangyari.
Tumagos lang ang bala. Tumawa ng nakakakilabot ang mga halimaw at patuloy na lumapit habang ang mga kamay nila ay nagiging mahaba at matutulis. Isko, sige na. Ako na ang bahala dito. Umalis ka na. Iligtas mo na ang sarili mo. Sa sandaling yon, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng pader. Ako ang harapin nyo. Mga hayop kayo. Tumalon siya mula sa pader at sa kanyang pagbagsak, nakataas ang kanyang matalim na bolo. Pero may kakaiba sa kanyang anyo. Sa kanyang dibdib ay nakasabit ang isang kwintas na gawa sa makapal na balat ng usa. Sa dulo nito, nakakabit ang mutya ng ngipin ng kalabaw na ibinigay ni Isko. Nakabalot ang mutya sa manipis na tanso. May kakaibang liwanag ito. Agad na lumapit siya sa mag-ama. Dito lang kayo sa likod ko. Opo, Mang Andres. Sumugod ang dalawang aswang kay Andres. Sa isang mabilis na kumpas ng kanyang bolo, nataga niya ang isa sa balikat. Ang hiwa na nagawa ng sandata niya ay naglabas ng apoy. Naputol ang braso ng aswang at mabilis itong naging abo bago pa man tumama sa lupa. Dahil sa nangyari, ang balat ng mga naroong sundalong Kastila ay nagbago ng kanilang mga anyo. Lumaki ang kanilang mga katawan. Naging dambuhalang halimaw sila na may mahahabang balahibo. Pero hindi natakot si Andres. Ang kanyang mga galaw ay naging mas malakas at parang hindi siya napapagod kahit papanay ang kanyang galaw sa pag-iwas sa pagsugod ng mga kalaban. Maya-maya pa ay sinalag niya ang kamay ng isang halimaw. Gamit muli ang kanyang bolo. Sinipa niya ito ng napakalakas. Agad na tumilapon ang aswang sa kabilang dulo ng bakuran. Mang Andres, sa gawing kaliwa po nyo! Dahil sa babala ni Isko, mabilis na umikot si Andres. Itinutok niya ang kanyang bolo patungo sa mga aswang. Isang liwanag ang lumabas mula sa dulo ng kanyang sandata na para bang kidlat. Tinamaan ang tatlong halimaw at agad silang nangisay sa lupa hanggang sa maging maitim na usok. Biglang lumapit si Pedro kay Andres. Ang galing mo, Andres. Ito ay dahil sa suot kong mutya. Binibigyan ako nito ng kakaibang lakas at talas ng isip. Pero hindi pa tapos ang laban. Hindi titigil ang mga to hanggat hindi nila tayo napapatay. Kaya humanda kayo. Hawakan niyo mga kamay ko para mabahagian kayo ng lakas at kapangyarihan ng mutya. Agad na humawak si Isko at Pedro sa magkabila ang kamay ni Andres. Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga balat, naramdaman nilang dalawa ang isang mainit na daloy ng kuryente na dumaan sa kanyang braso at lumipat sa kanilang katawan. Matapos ang ilang sandali ay bumitaw si Andres at mabilis na dumakot sa kanyang bewang. Inilabas niya ang isang maliit ngunit matulis na punyal. Iniabot niya ito kay Isko. Inabot naman ito ng bata. Bumaling naman si Andres kay Tatay Pedro. Binili na nitong ang bayoneta na lamang ang gamitin nito na panlaban sa mga aswang at wag na ang baril. Humanda kayo. Gamitin yung mga sandatang meron kayo laban sa mga aswang na yan. Huwag kayong matatakot na lumaban. Ano, Pedro? Handa ka na ba? Oo naman. Nakahanda na ako. Makakaasa ka na tutulong ako sa abot ng aking mga kaya. Agad na lumapit ang mga natitira pang aswang mula sa madidilim na sulok ng kwartel. 10 pa sila at lahat umuungol ang mga ito habang nanlilisik ang kanilang mga mata. At tapusan nyo na! Parang kidlat na kumilos si Andres. Sa bawat kumpas ng kanyang bolo, may isang natataga at kagad na nasusunog. Isang aswang din ang sumugod kay Isko mula sa gilid. Dahil sa talas ng kanyang pakiramdam, mabilis na yumuko ang bata. Bago pa makakbang muli ang halimaw, itinarak na ni Isko
ang punyal sa binti nito. Sumigaw sa sakit ang aswang at nangisay sa lupa hanggang sa maging abo. Nagulat si Isko sa sarili niyang bilis at galing, pero alam niyang gabay ito ng mutyang suot ni Andres. Si Tatay Pedro naman ay hinarap ang dalawang aswang na sabay na umatake sa kanya. Gamit ang bayoneta, sinalag niya ang mga matatalas at matatalim na kuko ng mga aswang, at gamit ang bayoneta, itinusok niya ito sa isang mata ng kalaban. Pagkalipas ng ilang segundo, halos kalahati na ng aswang ang naglaho at naging itim na usok. Ang mga natitirang gwardiya ay nanginig sa takot. Nakita nila kung paano pinuksa ng tatlo ang kanilang mga kasamaan nang walang kahirap-hirap. At hindi nila ito matanggap. Subalit imbis na lumaban, ay umatras sila para mabuhay. Nagsipulasan sila, tumalon sa mga bakod hanggang sa mabilis na nagtago patungo sa dilim. Pero bago sila tuluyang lumayo, lumingon ang isa sa kanila at nagbanta na magpaparami sila at magpapalakas ng hukbo. Babalik sila para sa mas malawakang pagpaslang sa mga tao. Sige, sabihin niyo sa amo niyo. Hihintayin namin kayo. Hindi kami natatakot sa inyo. Nang tuluyang maglaho ang mga kaaway, binalikan ni na Andres ang mga selda at mga bihag na nakagapos pa. May 10 lalaki pa roon na nanginginig sa takot. Mabilis na kinalagan silang lahat ni Pedro at Andres. Mga kasama, makinig kayo. Wala na tayong oras. Ang mga nakatakas na aswang na yan ay maaaring bumalik. Dalang mas malakas pa nilang hukbo. Hindi kayo ligtas sa inyong mga tahanan. Sino mang gustong mabuhay ng malaya at gustong makiisa, sumama kayo sa amin. Agad na nagtanong ang mga yon kung saan sila papunta. May kuta kami sa gitna ng gubat. Doon na hindi tayo basta-basta mahanap. Sumama na lang muna kayo sa amin. May kuta kayo sa gubat? Oo, at ligtas tayong lahat doon. Doon natin pag-aaralan kung paano uubusin ang mga halimaw na to. Kung sasama kami sa iyo, paano ang mga kabuhayan namin? Yung pamilya naming may iwan. Hindi niyo na muna sila pwedeng balikan. Dahil kapag umuwi pa kayo at magsibalik sa mga bahay ninyo, para na rin kayong naghukay ng sarili niyong libingan. Nagkatinginan ang mga biyag. Maya-maya ay nagsitayuan sila at kumuha ng mga sandata na naiwan sa paligid. Nagdesisyon sila na sumama na kay Andres para mamundok. Mabilis na nilisan ng grupo ang kwartel. Binagtas nila ang madilim at masukal na gubat. Si Isko pa rin ang nanguna sa kanila. Pagod at hinihingal ang lahat nang sa wakas ay marating nila ang kuta kung saan sinalubong sila kagad ng mga tauhan ni Andres na kanina pabalisa sa paghihintay. Samantala, habang nagpapahinga sila, di mapigilang magtanong ni Isko. Ano na po ang plano natin ngayon, Mang Andres? Huwag ka na magtanong kung ano ang plano. Dahil di naman niya nasusunod. Matigas ang ulo mo, Isko. Sinabi ng kailangan nating magplano bago sumugod. Pero naging padalos-dalos ka kanina. Muntik na kayo mapaslang ng tatay mo sa loob ng kwartel na yon. Naiintindihan mo ba? Pasensya na po, Mang Andres. Hindi ko lang po talaga matiis na makita si tatay na nasa gitna ng bilog na yun. Akala ko nga po, katapusan niya na. Kaya hindi na po ako nakapag-isip ng maayos. Alam ko po, nagkamali po ako. O sige. Mabuti na lang talaga at nakaligtas tayo sa mga yon. Pero sa susunod na gawin mo ulit yan, Isko, hindi na kita ililigtas. Naiintindihan mo ba? Opo, Mang Andres, pangako po. Susunod na po ako sa utos nyo. Mabuti. Ngayon ay dalhin mo na mga bagong kasama sa silungan. Tapos ay magpahinga ka na rin. Kailangan nating agad na makabawi ng lakas dahil anumang oras ay babalik ang mga aswang na yon sa baryo natin para magasik ng lagim.
Naghiwa-hiwalay na ang grupo para humanap ng pwestong matutulugan. Samantala, lumipas ang buong linggo sa loob ng kuta. Maraming nangyari sa maikling panahon na yon. Araw-araw ang ginawang matinding pagsasanay ng mga kalalakihan. Itinuro ni Andres ang tamang pakikipaglaban. Hinasa niya ang kanilang mga bilis at lakas. Si Isko naman ay sinasanay na ng kanyang ama sa paggamit ng punyal para sa malapitang labanan. Sa gabi, pagkatapos ng nakakapagod na pagsasanay, nagtitipon sila sa paligid ng malaking apoy. Dito'y pinapaliwanag ni Andres ang tunay nilang ipinaglalaban. Hindi lang ito basta pagpatay sa mga aswang na pumipeste sa mga taga-baryo. Ipinapaunawa niya sa lahat ang kalayaan ay ang karapatan nilang mabuhay ng tahimik sa sarili nilang lupa. Sinabi niya na ang mga dayuhan ay walang karapatan sa kanilang bayan, lalo na kung gagamitin lang nila ang mga Pilipino bilang alipin nila at pagkain. Ipinasok niya sa isip nila ang halaga ng pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Dahil doon, ang bilang nila noon na iilan lamang ay nadadagdagan sa paglipas ng mga araw. Hindi na lang mga taga-baryo nila ang kanilang kaanib, kundi nakasama na rin pati na ang mga taga-ibang lugar. Tumino sa isip nila ang lahat ng mga sinasabi ni Andres. Nawala ang kanilang takot at napalitan ito ng tapang at kagustuhang lumaban para sa ikabubuti ng lahat. Pagkatapos ng eksaktong 7 araw, ipinatawag ni Andres ang buong hukbo o kilusan sa gitna ng kuta. Seryoso ang kanyang muka. May hawak siyang isang piraso ng papel na nakuha ng isang kasama nila mula sa isang lihim na pagmamanman sa baryo. Makinig kayong lahat. Nakatanggap ako ng balita mula sa labas. Nagdala ng mas maraming sundalo ang mga dayuhan sa ating baryo. Puno ng kwartel at nagtayo pa sila ng mga tolda sa buong plaza. Sinasabi nila sa mga tao na lumalala na ang banta ng mga nag-iimagsik, kaya nagdagdag sila ng puwersa. Pero may nalaman akong mas malalang balita. Ano po yun, Mang Andres? Alam ko na kung paano naging aswang ang mga Kastila. May isang Pilipinong tumutulong sa kanila. Isang kababayan natin ang mismong nagsasagawa ng mga ritual para ibigay sa mga sundalo ang itim na kapangyarihan at gawin silang mga halimaw. Isang Pilipino? Bakit niya gagawin sa atin to, Andres? Ipagkakanulo niya at sarili niyang kadugo. Para sa kapangyarihan at yaman, Pedro. Nangako ang mataas na general ng mga Kastila na ibibigay sa kanya ang buong pamumuno sa ating probinsya. Ibibigay din sa kanya ang malaking lupain ng mga magsasaka kapalit ng kanyang katapatan. Kung ganun, kapwa nating Pilipino ang nagbibigay ng malakas na kapangyarihan sa ating mga kaaway para lang umangat siya. Ganun nga, Isko. Ganyan kasama ang kasakiman. Kaya hindi na tayo pwedeng maghintay pa dito. Ngayong gabi, lalabas tayo dito sa kuta natin para sugurin ang asyenda ng Taksil. Nandun ang mga bagong sundalo at nandun din ang pinuno ng mga aswang para sa panibagong ritual. Tatapusin na natin to bago pa sila makapagdala ng mas maraming halimaw sa baryo. Dudurugin natin ang puwersa nila. Agad na naghanda ang buong grupo. Kinuha nila ang lahat ng kanilang sandata. Nilagyan nila ng langis de negra ang mga talim ng kanilang mga itak at bayoneta. Maigpit ang hawak ni Isko sa kanyang punyal. Wala nang atrasan. Ito na ang pinakamalaking laban nila. Handa na silang bawiin ang kanilang bayan mula sa kasamaan. Pagsapit ng dilim, tahimik na lumabas ang hukbo ni Andres mula sa gubat. Maingat silang gumalaw sa gilid ng mga kakawyan. Nang makarating sila sa labas ng malaking bahay na bato ng Taksila, nakita nilang
Ang daming mga bantay sa paligid. Kayo nang bahala sa mga nasa labas. Ako nang papasok sa loob ng bahay para hanapin ang taksil. Susugod tayo ngayon din. Sa sandaling yon ng pagsugod, nagsigawan silang lahat. Lumabas sila mula sa dilim at sabay-sabay na sumugod sa mga gwardya. Nabigla ang mga sundalo sa bilis ng pangyayari. Bago pa sila makapag-angat ng kanilang mga rifle para magpaputok, nakalapit na ang mga tauhan ni Andres. Ang ilan ay agad na nasugatan ng mga matatalim na sandata. Sumisigaw sa sakit ang mga halimaw. Umapoy ang kanilang mga sugat at umusok ang kanilang mga laman. May ilan sa mga gwardya ang nagawang magbago ng anyo. Pero magiting na hinarap sila ni Pedro. Binaril niya ang isang aswang na akmang susunggab sa isang kasamahan nila. Tumama ang bala ng diretso sa mata nito at mabilis na naging abo. Si Isko naman ay mabilis na pumuslit papasok sa loob ng bakuran ng malaking bahay. Sa kabilang banda, pumasok si Andres sa loob ng malaking bahay. Sinira niya ang malaking pinto gamit ang isang malakas na sipa. Sa loob ng malawak na bulwagan, nakatayo ang Pilipinong taksil. Nakasuot siya ng magagarang damit at maraming gintong alahas. Sa tabi niya ay nakabantay ang dalawang pinakamalaking aswang na may mahahabang kuko at namumulang mga mata. Agad na hinamon siya ng taksil na yon. "Huwag mo akong hinahamon. Ipinagbili mo ang iyong kaluluwa at ang buhay ng sarili mong kababayan. Taksil ka, hayop ka. Wala kang karapatang mabuhay sa lupang ito." Oo nga, nang dahil sa'yo ang daming namatay. Kasalanan mo ang lahat ng to. Para kang di Pilipino. Isko, ba't ka nandito? Para po samahan kayo. Yan, yung tao na yan. Maitim na maitim ang kanyang aura. Puno siya ng kasakiman sa kanyang puso. Hindi na nakasagot si Andres. Sumugod na kasi ang dalawang malaking aswang. Ginamit ni Andres ang kapangyarihan ng mutya sa kanyang dibdib. Umiwas siya sa unang atake ng halimaw at mabilis na itinaga ang kanyang bolo sa leeg nito. Naputol ang ulo ng aswang. Ang ikalawang aswang ay sumunggab sa kanyang likuran. Sinalag ito ni Andres gamit ang kanyang kaliwang braso. Sabay saksak ng kanyang patalim ng malalim sa dibdib ng kalaban. Hanggang sa bawian din ito ng buhay. Humarap si Andres sa taksil. Nanginginig na ang buong katawan ng lalaki nang makita nitong natalo ang kanyang mga bantay. Kumuha ito ng baril mula sa kanyang bulsa. Pero bago pa niya ito maitutok ng maayos, nahawakan na ni Andres ang kanyang pulso. Inagaw na niya ang baril at itinulak ang taksil sa sahig. "Hindi kita papatayin ngayon, hayop ka. Gusto kong mabuhay ka para makita mo kung paano babagsak ang mga amo mong dayuhan. Gusto kong panoorin mong malipol ang lahat ng kasamaan na tinulungan mong palakihin sa baryong ito." Sa labas ng bahay, matagumpay na naubos ng kilusan ang buong hukbo ng mga kalaban. Ang mga sundalong hindi pa nagiging aswang ay mabilis na tumakas sa takot at iniwan ang kanilang mga armas sa lupa. Ang mga aswang naman na nasawi ay naging abo. Walang namatay sa grupo ni Andres. Nagawa nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Lumabas si Andres mula sa malaking bahay. Hinila niya ang taksil at itinapon ito sa harap ng mga kasamahan niya. Tumayo siya sa gitna nila. Itinaas niya ito sa ere. "Tagumpay tayo, mga kasama! Tinalo natin ang mga dayuhan. Pati na rin itong kababayan natin na piniling maging aso ng mga mananakop. Isa itong patunay na ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng pagkakaisa." Inilibot ni Andres ang kanyang paningin sa mga taong nakikinig sa kanya. "Ito na ang simula.
Hindi tayo hihinto rito sa baryo natin. Ang nangyayaring ito ay maaaring nangyayari din sa mga kalapit na lugar. Panahon na mga kasama para tumayo tayong lahat ng sabay-sabay. Ipakita natin sa kanila na hindi tayo mga alipin. Hindi tayo pagkain ng mga halimaw. Tayo ang tunay na nagmamay-ari ng lupang ito. Sumigaw si Andres ng buong lakas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Umabot sa kakauyan at narinig ng buong bayan. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Sabay-sabay na sumigaw ang mga kalalakihan. Itinaas nila ang kanilang mga itak, bayoneta at triple ng buong pagmamalaki. Nakisigaw din si Isko at Tatay Pedro. Ang sigaw nilang yon ay nagdala ng matinding pag-asa sa lahat ng mga nakarinig. Kinabukasan, pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na gabi, masayang nakabalik ng gubat ang grupo ni Andres. Samantalang habang nagpapahinga sina Isko, lumapit si Andres sa kanila. Isko, ibinabalik ko na sa iyo ang iyong mutya. Bakit po? Sa inyo na po yan. Mas kailangan niyo po yan sa inyong mga laban. Nakalimutan mo na yata na hindi sa akin ang bagay na to. Ginamit ko lang to para ipakita sa iyo kung paano gamitin ang kapangyarihan nito. Ngayong nakita mo na at may alam ka na sa pakikipaglaban, ikaw na ang gagamit nito ngayon. Kakailanganin mo to para manatiling ligtas ang ating baryo. Gagamitin ko po sa baryo? Oo, dahil simula sa araw na to, bibigyan kita ng tungkulin. Kapag may mga aswang na muling sasalakay dito, kayo na ng tatay mo ang haharap sa kanila. Gamitin mo ang iyong kakayahan para siguraduhin walang aswang na makakapasok dito sa atin. Teka lang po. Bakit para po kayong namamaalam? Oo, tama ka. Namamaalam na nga ako sa'yo. Dahil marami pang lugar ang kailangang gisingin, Isko. Balita ko, may kaguluhan din sa Cavite. Kailangan kong pumunta ron para pag-isahin ang ating mga kababayan laban sa mga kaaway. Kung ganun, mag-iingat po kayo ron, Mang Andres. Hayaan po ninyo. Kami na po ang bahala dito sa atin. Salamat po sa mga itinuro niyo sa akin. Pero sana po, magkita tayo muli kapag wala na talagang aswang at mga dayuhan sa ating lupain. Oo naman, Isko. Magkikita tayo muli kapag malaya na ang lahat. Sabay-sabay nating lalakaran ng mga kalsada ng walang takot. O siya, sige na. Magpahinga na kayong lahat. Doon na nagtapos ang pagkikwento ni Lolo Doming sa kanyang apo na si Nathan. Nang matapos ang kwento, napatitig ng matagal ang bata sa kanyang lolo. Maya-maya pa ay nagsalita siya at ipinahayag ang paghanga sa napakinggan. Ngayon ko lang po naintindihan. Akala ko po dati, Lolo, yung mga nasa libro po ng kasaysayan ay pawang mga kwento lang. Pero nakakabilib po na totoo pala ang mga kwento tungkol sa mga bayani. At napakagaling dahil si Isko ay bahagi ng pamilya natin. Hindi rin matatawaran yung ginawa po niya at yung pagtulong niya kay Andres para tapusin po ang mga aswang na yun. Grabe, ang galing. Nakaka-proud po na lolo natin si Isko. Tumayo si Nathan at lumapit sa kanyang lolo Doming. Lo, pangako po, hindi ko nakakalimutan ng mga sakripisyo nila. Hindi ko po hayaan na mawalan ng saysay ang ipinaglaban ni Lolo Isko at ni Andres. Katulad po ni Lolo Isko, gagamitin ko rin ng tama ang lahat ng kakayahan ko sa pagtulong sa kapwa at sa pagsasalita para sa katotohanan. Ako naman po magiging mata at bantay sa panahon namin ngayon. Mabuti naman kung ganun, Nathan. Hanggat may mga batang katulad mo na naaalala ang pinagmulan natin, hinding-hindi muling makakabalik ang dilim sa ating bayan. O siya, tara, at ipagpatuloy na natin ang paglilinis. Pero teka lang, Lo. Ang sabi nyo, hindi na ginamit ang mutya at piniling itago na lang. Bakit po?
Hindi na talaga yun ginamit dahil napuksa naman na ang lahat ng mga aswang sa baryo nila. Kaya iningatan na lang nila ang mutya at tinawag ito kalaunan na mutya ng Supremo. Nalaman po ba ni Lolo Isko na naging supremo at ama ng himagsikan si Andres? Oo naman ha. Nakakalungkot nga lang kasi mukhang hindi na sila nagkita matapos sila maghiwalay sa bundok. Pero alam ni Lolo Isko na tinupad ni Andres ang pangako nito. Nagisingin ng buong bayan at pangunahan ng himagsikan. Pero Lo, sigurado po ba kayo na totoo yung kwento lalo na yung tungkol sa mga aswang? Parang pelikula lang po kasi. Alam mo na itahanan totoo niyan. Ang kwentong ito ay nagpasalin-salin lang sa atin. Mula kay Lolo Isko, sa lolo ng lolo ko, sa tatay ko, hanggang sa nakarating sa akin. Hindi ko na rin talaga tiyak kung lahat ba ng narinig mo ay eksaktong nangyari o baka nadadagdagan na sa paglipas ng panahon. Baka nga yung tungkol sa mga aswang ay simbolo lang ng tindi ng kasamaan ng mga mananakop noon. Ah, alam ko na. Bali baka hindi po talaga sila literal na aswang. O pwede ding totoo. Maaari. Pero hindi na mahalaga kung totoo man ang mga aswang o hindi. Ang pinaka-importante, totoo na nagkaroon ng isang Andres Bonifacio. Totoo na naging supremo siya at siya ang naging mitya para magising ang mga Pilipino na ipaglaban ang ating kalayaan. Kung wala siya at ang mga katapangan ng mga taong tulad ni Lolo Iskumo, baka hanggang ngayon ay sunod-sunuran pa rin tayo sa mga dayuhan. Ang mahalaga ay magpasalamat tayo dahil sa kanila. Malaya tayong nabubuhay ngayon. Kaya wag na wag nating kakalimutan ang ginawa nila para sa atin. Tama po kayo, Lo. Kahit ano pa man ang totoo sa kwento, malaki pa rin talaga ang utang na loob natin sa kanila. O siya. Tama na ang kwentuhan. Tara na at ituloy na natin ang paglilinis bago pa tayo abutan ng gabi dito sa bodega. Tumayo na ang dalawa. Sabay pumasok ulit sa bodega para ipagpatuloy ang kanilang paglilinis. Matapos ang kwentong yon, naintindihan na ni Nathan na ang kalagayang tinatamasa niya ngayon ay bunga ng mga makasaysayang laban ng mga taong tulad nina Isko at Andres. At ang kwentong yun din ang naging daan para magkaroon siya ng interes tungkol sa iba pang kwento ng nakaraan at iba pang mga bayani. Sa kwentong ating pinakinggan, na sa kabila ng mga kwentong salinlay na nagsasabing nakipaglaban si Andres Bonifacio sa mga aswang at iba pang masasamang nilalang, nananatili itong bahagi ng alamat at imahinasyon ng ating kultura. Mga kwentong nagpapakita ng paghanga at pagkadakila sa kanyang tapang. Ngunit higit sa anumang katang isip, ang tunay na kabayanihan ni Bonifacio ay makikita sa kanyang pagiging utak ng himagsikan at sa kanyang matapang na paggising sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Siya ang nagbigay liwanag sa landas tungo sa kalayaan na hanggang ngayon ay ating tinatamasa. Kaya't maaaring iba-iba ang anyo ng mga kwento tungkol sa kanya. Ngunit iisa ang katotohanan. Si Andres Bonifacio ay isang tunay na bayani na hindi lamang lumaban sa mga kaaway ng bayan, kundi nagmulat din sa puso at isipan ng bawat Pilipino upang ipaglaban ang sariling kalayaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Hanggang sa muli po at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos
na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.